Inobserbahan ng News 5 ang ilang posibleng dahilan kung bakit kailangan ng isailalim sa rehabilitasyon ang kahabaan ng EDSA. Pero ang tanong, saan mapupunta ang mga sasakyan kung magsasara ang kalsadang yan? Magbabalita si Gerard de la Peña. Traffic na nga, baku-baku pa. Kaka-bad trip na sa EDSA. Mahirap sir kasi takaw aksidente rin lalo na sa motor. Madaling makasemplang. Pero issue po yan sa mga motorista, sa mga sasakyan. At saka nakaka-traffic din kung minsan. Mas maganda yata yung pinapatungan ng espalto, makinis. Bungad pa lang ng EDSA Caloocan, may malaking steel plate na nakatapal sa kalsada. Sa EDSA Balintawak naman, may mga bahaging hindi pantay. Aminado rito ang DPWH, kaya hetero ang gusto nilang gawin. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Ang tanong pag nasimulan yan, saan mapupunta ang nasa 464,000 na sasakyang bumabagta sa EDSA araw-araw? Sa tansya pa naman ng isang urban planner, aabutin ng 2 taon pag sinimulan ang pag-aayos dyan. Would be good if they prioritize first the repairs of the car lanes and eventually switch while running still the carousel and then reverse so that the commuting public, which is 90% of people in Metro Manila, will not be affected by its repair. Tren ang pinakamabilis na public transportation sa NCR, pero mabilis din ang pagtaas ng pasahe. Sa petisyon ng Light Rail Manila Corporation, humihiling ito ng halos 5 pisong dagdag sa boarding fee at 44 centavos naman sa kada kilometrong takbo. Kaya ang dating 45 pesos na end-to-end trip ay magiging 60 pesos. Hindi raw kasi nasusunod ang kontrata ng LRMC sa gobyerno na dapat magtaas ng pasahe kada 2 taon. Kaya aabot na sa mahigit 2 bilyong piso ang hindi nila nasisingil. Pwede pa raw ito umabot ng 7 bilyong piso kung hindi aaprubahan ang kasalukuyang fare hike petition. To be able to build the complete extension, we really need the support of the government. So either through fare increase and of course the payment of the fare deficit or a combination. Sakaling pagbigyan, posibleng ipatupad ang fare hike sa second quarter ng taon. Pero ngayon pa lang, tutol dito ang iba't ibang grupo, maging ang mga suki ng LRT. Oo, gusto natin magkaroon ng improvement. Pero hindi sa magagaling dapat sa pahirap at sa bulsa na mga manggagawa at mamamayan. Mawawalan po ako ng ipon, tsaka mawawala rin po ako ng pang gastos po pangkain. Pag-aaralan naman daw ng maigi ng DOTR ang nasabing petisyon. And we also consider yung affordability, inflation, yung price indices. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.